Kunin mo lang yung mga kailangan mo, Nadine. We have everything we need in our home. Kung may gusto kang palitan, please feel free to do so. Napalunok si Nadine sa sinabi ni Lawrence. The offer was really tempting dahil puro black and white lang ang laman ng condo nito at nangangati siyang pakialaman iyon. She has a plan to put some feminine touch in their home. Masyado kasing masculine ang lahat ng kagamitan doon. Really? Yes, he smiled. You have my cards. You can use those anytime. Kagat labi niyang ibinaba ang mag. Kahit na mag-asawa sila ay hindi niya gagamitin ang mga cards nito para sa sariling luho. She has savings bukod sa pamana ng kanyang mga magulang. Kaya hindi niya kailangan ng pera nito. But she just kept the thoughts in her head and smiled. Thanks, Aniya. I called yesterday, but you seemed to be asleep. You did? Tumango ito at tumingin sa kanya. I was at the Urale place. I had a meeting with the client. Doon na din muna ako nagpalipas ng umaga, bago ako umuwi around 2 a.m. She was easily touched by his explanation, kahit na nga ba hindi siya nagtatanong. It's fine, thank you. But you should have texted me if you can't reach me via call. He sighed. Hindi talaga ako text person, but I will do that if I'll not be able to reach you next time. He smiled. Nang matapos silang kumain ay iniwan niya ito sa sala para mag-ayos ng mga gamit at maligo. Nang bumaba siyang muli ay nakita niya ang binata na nakahiga sa couch at tila natutulog. Napangiti siya at lumapit dito. Mukhang masyadong komportable ang lalaki sa kanya dahil lagi siya nitong tinutulugan kapag may pagkakataon. Hinawakan niya ang buhok nito at lalong napangiti. Tulad ng inaasahan ay napakalambot niyon. Sa gwapong ito ng asawa, imposibleng wala itong girlfriend bago sila ikinasal. Imposible ring walang babaeng naghahabol dito. Masyado itong tahimik sa mga ganung bagay. Kaya wala siyang balita kahit na nga ba 2 taon na niya itong boss. He has this wall around him that they cannot easily break. Nawawala lang ang pader na yon kapag kasama nito ang kaibigan at pamilya nito. He never treated her as a family before, and this act gave her a 180-degree turn. Everything he is showing her is definitely brand new. Tinanggal niya ang kamay sa buhok ng binata sa pag-aalalang magising ito. Ilang sandali pa niya itong tinitigan bago nagpa siyang iwan muna ang lalaki upang makabawi sa puyat at pagod nito. Ngunit tumalon ang kanyang puso nang maramdaman ang kamay ni Lawrence na pumigil sa tangka niyang paglayo. He was holding her hand not so tight, but just enough not to let her go. Nanlalaki ang kanyang mga matang lumingon kay Lawrence, ngunit nakapikit pa rin ito. Was he awake all the time? She blushed. Dumilat ito at may ngiti sa mga labi na tumingin sa kanya. Are you done? She nodded. Kahit na nga ba hindi niya alam kung ang tinutukoy nito ay ang pag-aayos niya ng mga gamit o ang pagtitig niya dito. Hawak pa rin ng kanyang kamay ay umupo ang binata at sinuklay ng libre nitong kamay ang buhok patalikod. Nasa taas na ba ang mga gamit mo? Tanong pa nito nang umupo. Tumayo siya muli bilang sagot at halos hindi siya makatingin dito. He never teased nor mentioned it and acting like nothing happened. Ngunit simula kanina ay hindi pa rin ito pinapakawala ng kamay niya. Kahit noong paakyat na sila sa kanyang kwarto. But she was wrong. Dahil bigla na lamang siyang hinalikan ng asawa nang makapasok sila ng kwarto. At marahan siyang inihiga sa kama. Na bigla man ay kusang nagpaubaya at tumugon ang kanyang sariling katawan. Nakapikit ang mga matang sinagot niyang nag-aalab na halik ng lalaki. Kasabay ng pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso. Pinakawala nito ang kamay niyang hawak nito kanina na ngayon ay kusang pumulupot sa batok ng lalaki at malaya nilang pinararamdam sa bawat isa ang nakatago nilang damdamin. Natigilan ng lalaki nang maramdaman ang tila gulat niya nang dumantay ang palad nito sa kanyang unahang katawan. Bahagya itong lumayo at humihingal na tumingin sa kanya. Binigyan pa siya nito ng isang mabilis na halik sa labi bago nito ibinagsak ang sarili sa kanyang tabi. He lied on the bed, moved her to his chest and gently hugged her. Rinig na rinig niya sa kanyang pwesto ang malakas na pagtibok ng puso nito. I'm sorry, he whispered. I almost break a promise. Tumingala siya sa lalaki at kita niya sa gwapo nitong muka ang tila paghihirap doon. Let's rest before we go home. Sabi pa ng asawa na ipinikit ang mga mata at mas lalo pang niyakap siya. It felt so right in his arms. Yung antok na halos hindi dumalaw sa kanya kagabi.
ay mabilis siyang hinila sa piling ng asawa. Being in his arms gave her the security she never felt since her parents died. Parang ang daming alalahanin ang nawala sa kanyang puso na napalitan ng kapayapaan. Lalo niyang isiniksik ang mukha sa katawan ng asawa. Nadine, he grunted as he called her name. Stop moving, pinahihirapan mo ko, wife. And she did. She closed her eyes and went with him to the dreamland. Sana pagising niya ay ganito pa rin sila. Good morning. Nadine opened her eyes feeling disoriented upon hearing the deep voice from her side. Then she saw her husband smiling sweetly while she was inside his arms. She shyly smiled. Good morning, she replied and looked at her window. Or is it already noon? Almost 6. Kumala siya mula sa pagkakayakap ng lalaki at umupo habang kinakalma ang sarili. I'll make us dinner. Iwas niya sa lalaki. Dumiretso siya sa banyo at naghilamos. She calmed herself and looked at the mirror. Oh God, she's still blushing. She inhaled and exhaled until her color were back to normal. Nang makalabas ay wala na ang binata sa kanyang kwarto. She found him in her kitchen, rummaging her ref. Mukhang wala ka ng stocks. Napangiwi siya at tumingin dito. Let's dine outside. I'm famished. Anyaya pa nito na tinanguan na lamang niya. Pinagtulungan nilang buhatin ang kanyang mga gamit at inilagay sa compartment ng kotse ni Lawrence. Sinigurado din niyang naka-off ang lahat ng appliances bago nagbuntong hiningang isinara ang kanyang bahay. She'll definitely miss the place. Her alone time in a room is what she'll miss the most. Ipapakuha na lang din daw ng kanyang asawa ang kanyang kotse dahil sa kanyang pagtanggi ng alukin siya nito na gamitin ng isa sa mga sasakyan nito. Dinala siya ni Lawrence sa isang kilalang restaurant na kanilang nadaanan. She was never a fan of fine dining. She's a fan of fast food restaurants like McDo, Max o Chowking. Madalas din naman siyang kumain sa mga ganong mamahaling lugar. Yun ay kung may meeting sila ng boss, pakain ng company o libre ng kung sino. But she preferred to eat in a cheaper place with yummy looking foods na laman ng kanyang Instagram. Gusto lang niya yung hindi iiyak ang bulsa niya sa mahal na mga pagkain. Naglalakad silang mag-asawa papasok ng restaurant nang tila matigilan ito. He turned around and looked at her frowning. Walk beside me, will you? She almost laughed. I'm sorry, nakasanayan ko na kasing nasa likod mo ko lagi. Nakangiti niyang sagot na inilingan nito. He took her hand and went beside her. You're no longer just my secretary, you're my wife now. You should walk beside me all the times. Okay, she replied. Nang ipagpatuloy nila ang paglalakad ay napangiti siya dahil sa init na dulot ng sinabi nito sa kanyang puso. Kung dati ay lagi lang niyang nakikita ang likod ng lalaki, ngayon ay kasabay na niya ito sa paglalakad. She looked at her husband, who also looked at her with questions in his eyes. She shrugged. I never imagined myself in this place, walking beside you, talking casually with you. She honestly said. Naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ng lalaki sa kanyang palad. This is reality, Mrs. Veron. Anito sa seryosong tingin. Pinigilan niya ang sariling kiligin sa tura ng lalaki. Nagpatangay na lamang siya dito hanggang sa makaupo sila sa loob. Lawrence? Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang marinig ang malamyos na tawag na iyon sa pangalan ng kanyang asawa. They both turned to where the voice came and found Laika Chua. Nagniningning ang mga mata ng dalaga nang makita ang asawa at lumapit pa ito sa kanilang pwesto. Tumayo ang asawa at tinanggap ang halik ng bagong dating sa pisngi na ikinataas ng kanyang kilay. I never expected to see you here. This must be fate. Kahapon lang tayo huling nagkita. Kahapon? May meeting siya, right? Sumakit ang kanyang ulo at hindi napigilan ng inis dahil sa halatang pambabaliwala sa kanya ng babae. Laika, I am with my wife. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng babae na tila doon lamang siya nito napansin. Your wife? She exclaimed. Yes, my wife, Nadine Velasquez Veron. Oh God, look at her. How old is she? 17? Exaggerated nitong tanong. She unconsciously raised an eyebrow. Baby face man siya ay matangkad siya at maganda ang katawan. Kung gayon ay hindi siya nito nakilala. She is my wife, he said in a deep and strong tone,
emphasizing the last word. Ibinalik ni Laika ang tingin sa lalaki. Being a secretary and a good observant, ay namaster na niyang magbasa ng iba't ibang emosyon. Kaya naman hindi nakaligtas sa kanyang nakitang pait na lumarawan sa mga mata ng dalaga. Of course, anito na bahagyang ngumiti. You never invited us to your wedding. It was a very private wedding. Puro kapamilya lang ang imbitado, but we'll definitely invite you to our church wedding. Sabi pa ni Lawrence. Hindi niya alam kung matutuwa o maaawa ba siya sa nararanasan ng babae. Her husband on the other hand, is he numbed or just cruel? I'll excuse myself then. Call me, all right? Tumango ang asawa ngunit hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagpisil nito sa braso ng lalaki bago ito umalis. The girl's flirting with her husband at sa harap pa niya mismo. Ni hindi man lang din siya nito tinapunan ng tingin at dire-diretsyong umalis. She ignored it, yes. Ngunit aminado siyang nasira ng babae ang gabing iyon. She silently finished her meal at wala ni isang salita siyang sinabi rito. Kahit na nga ba maraming tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan. Say something. Untag ni Lawrence nang marahil ay hindi makatiis sa pananahimik niya. She sighed and shook her head. I'm tired, let's go home. Nawala na siya sa mood. Ngunit hindi naman ibig sabihin ay nagagalit siya rito. He's an honest man. Kung ang pagbabasehan ay ang 2 taong pagsasama nila bilang mag-amo, at sa ekspresyon nito kanina, ay alam niyang wala siyang dapat ipag-alala. She knew herself very well. She'll be fine. Kailangan lang niyang palipasin ang inis na kanyang nararamdaman. I'm sorry that you had to experience that. Napatingin si Nadine sa asawa na kasalukuyang nagdadrive. Seryoso ang mukha nito habang nakatutok sa daan ng mga mata. Experience what? I hate the way she treated you. I'll talk to her for that. Umiling siya. You can't control everyone, especially when they're hurt. She paused. Siguro naman ay alam nito na may gusto dito ang babaeng yon. Don't worry about me. I know when to fight. Dugtong pa niya. Mukhang kakailanganin ko yun kapag nakaharap ko na ang mga ex mo. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paglingon nito sa gawin niya. That will never happen, he stated. Sa paglingon niya rito ay nakatutok na muli ang mga mata nito sa kalsada. But his furious expression showed. What is that? Muntik na ang mabitawan ni Nadine ang kanyang cellphone dahil sa pagkagulat nang marinig ang boses ng asawa. Kasalukuyan niyang kinukuhanan ng litrato ang mga hinandang pagkain. At hindi man lang niya naramdaman ang palapit na presensya nito. It was Sunday morning. At dahil wala naman siyang gagawin sa maghapon, ay maaga siyang nagising. At siya na ang nagpresenta na maghanda ng pagkain, na madalas ay ginagawa ng isa sa mga cook ng asawa. Breakfast for us and for my IG. She bit her lower lip and looked at him. Her heart thumped harder. The moment she laid her eyes on her husband, he's wearing a white sando and a cream khaki short. He looks younger than his actual age, plus his bad hair. They had the same outfit. She's wearing a white blouse and a cream short. May suot din siyang puting headband sa nakalugay niyang buhok. Lumapit ito at dinungaw ang mga pagkain. Look good. He smiled and took his chair. She prepared her usual low-carb meals. Bukod sa healthy ay appealing din ang presentation niya. Thanks. She smiled and took his picture. IG? Nabitin sa ere ang pagkuha niya ng litrato nang marinig ang tanong ng lalaki. She smiled. Instagram. Tumango ito at nagsimulang kumain. Not a fan, but can you show me your page? Sure. Mabilis niyang binuksan ang app sa kanyang cellphone at ibinigay dito. Nang hawak na iyon ng lalaki ay nanlalaki ang kanyang mga mata nang maalala ang ilan sa mga post niya. You're amazing, he commented, but then he stopped and sweetly smiled. Natense siya at napangiwi sa nakikitang reaksyon sa mukha nito. Mula sa malambot na anyo ay tumigas ang ekspresyon nito nang magring ang kanyang cellphone. Here, someone's calling. She ignored his tone and took her phone. It was Victor. Base sa itsura ng asawa ay hindi nito nagustuhan na may tumatawag sa kanyang lalaki. Kahit na nga ba hindi nila mahal ang isa't isa, ay karapatan nitong magkaroon ng peace of mind na wala siyang ibang lalaki. Sorry. Can I answer it here? Tumango naman ito at ipinagpatuloy ang pagkain. She put the call on speaker,
para marinig din ito ang pag-uusapan nila ng tumatawag. Ma'am, buti sumagot ka! Napatingin si Nadine sa asawa nang tila nabulunan ito nang narinig ang matinis na boses ng assistant ni Mandy sa kabilang linya, Victoria Sagay. Ito ang kanang kamay ng pinsan dahil sadyang magaling ito sa pakikipagtransaksyon sa kanilang mga kliyente. She and Mandy have 50-50 share in their small business, but she chose to be silent partner dahil hindi niya forte ang magpatakbo ng negosyo. Yes, Victor? Madam! Tila nandidiring reaksyon ng nasa kabilang linya. It's Victoria! Madiing ulit nito na tinawanan niya. Yes, Victoria. Bakit ka napatawag? Yes, madam. Kailangan ko kasi ng mga signature. Alam mo na si Madam Mandy ang tagal bumalik, nasa Boracay pa. Tinawagan niya ako na ikaw na lang daw ang pumirma para sa shipment. Saan kita pwedeng puntahan? Needed na ba? Yes, madam. Alright, punta ako dyan after ko mag-breakfast. Thank you, madam. Hulog ka ng langit. She looked at him when the call was ended. Kailangan kong pumunta sa Alabang. Sure, I'll go with you. Dahil hindi siya nananalo sa tuwing tumatanggi siya ay ngumiti na lamang siya at tumango sa asawa. Okay. Bahagya niyang naikwento sa lalaki ang maliit nilang negosyo ng pinsan. He was so amazed na may ganoon din pala siyang pinagkakaabalahan. Dahil wala naman sila sa opisina ng lalaki, ay ipinakilala niya ito bilang asawa sa mga staff niya. Saglit nga itong iniwan upang basahin ang mga documents at pinirmahan. Nang bumalik siya ay nakitang isang ginang ang kausap ng asawa. Nakita niya si Victor kasama ang kanyang cashier na si Marisa na nanonood sa mga ito. Madam, apakapogi ng asawa mo. Magaling pang magbenta. Aba, mukhang bibilihin na ng customer lahat ng items natin. Ani Victoria na tila kinikilig na nakatingin sa kanyang asawa. Napangiti siya at tumingin sa lalaki. Mukhang totoo nga ang sinasabi nito dahil ang dami na ng bitbit ng customer nila. Nang mapalingon sa gawin niya ang asawa, ay magalang itong nag-excuse sa ginang. Are you done? Tumango siya rito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila sa mga staff at umalis na sa butik. Pwede mo ba akong samahan? I just need to buy some personal things. Tumango ang lalaki at nagpatangay na sa kanya. Nang kumuha siya ng maliit na basket upang ilagay ang kanyang bibilhin, ay natouch pa siya nang kinuha iyon ng asawa. Sinusundan siya nito saan man siya magpunta. She never heard him complain, kahit na nga ba medyo matagal siyang pumili ng mga bibilhin. She's currently buying her body wash, scrub, soap, shampoo, hair treatment, lotion, and other things na hindi niya nadala. Anything with aloe vera is her favorite, kaya nga tinitignan niya ang bawat content niyon. So this is why your skin's so soft, he commented while looking at the basket. She smiled. Nang babayaran na niya ito ay inunahan siya ng kanyang asawa. He paid it all at wala siyang nagawa. Kaya naman nakasimangot siya habang kasabay niya itong naglalakad sa mall. Hey, are you mad? She looked at him then sighed. Nakita niya kasi ang pag-aalala sa mukha nito at bigla na lang natunaw ang inis niya. Hindi na, she honestly said. But please let me pay lalo na sa mga pansarili kong gamit, alright? No, he said but smiling. Lawrence? Tumawa ang lalaki dahil sa reaksyon niya. Umiling-iling na lang siya at tumingin sa mga stalls. Mas binilisan pa niya ang paglalakad nang matigilan siya nang hawakan ng asawa ang kanyang kamay. Slow down, hindi naman tayo nagmamadali. Her heart jumped while feeling his heat flowing from his hand. Huwag ka nang magtampo. We are married now. I am your husband. Hindi mo maaalis sa akin na bayaran ng mga pangangailangan mo. Kahit personal pa yon. Aanhin ko ang mga pera ko. Let's enjoy the luxury that my money can give. Isa pa, hindi natin mauubos ang meron ako. Kahit maging maluho ka pa. She looked at him. Hindi naman ito mukhang nagbibiro. Nagbuntong hininga siyang sumusuko. Fine, pero hayaan mong i-treat kita minsan, alright? Fine with me. She widely smiled. How about I treat you a movie? Nakangiti na alok pa niya sa asawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.